Grabe, matindi to. VP Sara Duterte at Tatay Diggs delikado. Aba, yan, mga delikado talagang yan. Hindi na natapos-tapos. Ano ba yan? Ako. So, itong balitang ito ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating mapapanood. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ngayon, tingnan nyo, laman na lahat ng mga vlogger nila. Alam na eh. Salo agad eh. Ito kagad ang topic nila lahat. No, nakabalik kayo sa pwesto dahil sa mga Duterte. No? Hindi deserve ng mga Duterte to. Itong ginagawa nyo. Grabe tong ano na to. Grabe tong pamilya na to. Grabe kayong pamilya kayo. Kayong pinakagrabing pamilya sa buong di ko maano. Narito. Ramdam na ramdam ko yung galing si Sir Badong. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, may kasabihan tayo. Pagkahaba-haba man daw ng prosesyon sa simbahan din ng tuloy. Ito po, i-adjust lang natin ng konti. Pagkahaba-haba man daw ng investigasyon, nagmula po sa SMNI, nagmula po muna ka Eric, Badoy, tapos SMNI, tapos ngayon kay Kibuloy, sa Duterte pa rin po ang tuloy, no? Talagang ibang uri po itong mga kalaban po natin, no? Sila na yung ibang klase po, no? Ito po, wala na po ako masasabi na ito po ang pinaka-worst na ka-unity team, no? Talagang grabe po. Ito po ang sukli. Palibing mo yung tatay, ipalibing mo yung wala nakapagpalibing sa tatay niyan. Ipanalo mo yung presidente. Ang ganti po. Alam niyo po kung anong ganti nila, no? Grabe, hindi mo masisikmura. Mga tao pa po ba kayo? Hello? Grabe. Wala na akong masabi, no? Grabe po. Wala akong masasabi kundi napaka hindi niyo po kayang ilarawan. No, nakabalik kayo sa pwesto dahil sa mga Duterte. Ang ginaganti niyo, sirain, wasakin na. Pinatagal niyo pa eh. Inunti-unti nyo pa. Meron pa kayong ka-Eric muna, Dr. Badoy muna, SMNI muna, Kibuloy muna. Pagdating, Duterte pa rin. Ang lahat. Nakatutok pa rin. Mga grabe tong ano na to. Grabe tong pamilya na to. Grabe kayong pamilya kayo. Kayong pinakagrabing pamilya sa buong di ko maano. Anong ginawa sa inyo ni Sara Duterte? No. Nagalit na talaga si Sir Badong. Kitang-kita natin sa kanya yung sa nangyayari nga ngayon. No? Kasi alam naman natin yung binigay na suporta ng mga Duterte, no? Sa pagtakbo ni PBBM. 'Di ba? Yung unity team kaya talaga nabuo, lalong lumakas kasi nagsama ang mga Marcos at ang mga Duterte. Yun ang pinakamaganda ron na nangyari sa kasaysayan, 'di ba? Sa kasaysayan ng halala nun. Talagang inisip natin na matibay itong dalawang to, hindi kayang sirain, no, ng kahit sino. No? Ito na siguro yung magpapalitang mga presidente na maglilingkod sa ating bansa. Pero ang nangyari ngayon is pinaghiwalay silang dalawa. Unti-unting nasira. Nagkanya-kanya ang mga sumusuporta. Ang mga pro-Duterte nawala, ang mga pro-Marcos nawala. Nagbalik sa kanya-kanya na lang sinusuportahan na dati sama-sama. Di ba? Na ayaw naman natin dapat nangyayari ngayon. Na ayaw natin dapat na nag-aaway-away. Kasi ang natutuwa niyan, yung mga kalaban nila, yung mga nakalaban nila ng eleksyon, yun ang natutuwa. So dahil sa mga kuliglig, dahil sa mga alitap-tap na nakapaikot kay PBBM, at yung mga alitap-tap na naghahangad ng pwesto sa susunod na eleksyon, doon sila nasira. Kahit sarili mo ng kasama, kahit sarili mo ng ganito, kaibigan, dahil gusto mong magkaroon ng posisyon na mataas, is kaya mo silang hilahin. Kahit kamag-anak ka pa, kaibigan ka pa, ganun yan. Yung magandang samahan ng dalawa is naapektuhan. At yung SMNI, na alam naman natin, is isa sa programa na talagang
nagtaguyod sa unit team. Nag-angat kay PBBM, nagbalita. 'Di ba? Kasi nga, hindi binabalita yan sa mga mainstream media gaano. Ang SMNI ang nagbalita. Saka kay PBBM, kay BP Sara. 'Di ba? Ang laki nang naitulong ng SMNI. 'Di ba? O sabihin natin kahit paano. No? Hindi lang kahit paano, malaki talaga. Si Tatay Digong, kung tutusin kasi kahit sabihin na may problema si PBBM kay Tatay Digong, is pinayagan pa rin niya si VP Sara na maging katandem si PBBM at si PBBM maging katandem si VP Sara. May basbas pa rin na Tatay Digong, so sinuportahan niya pa rin. Tapos syempre yung pagpapalibing kay Apo Lakay, isang napakalaking ano na yun, nagawa ni Tatay Digong para sa kanila. 'Di ba? Sa mga Marcos. Yun ang mga nagawa ng mga Duterte sa mga Marcos na tulong. So siguro ang hinihingi na lang sa mga Marcos yung ganyan na suporta din. Kung ano yung suporta ang binigay ng Duterte, hindi naman nila hinihingi yung 100%. Kumbaga, kahit pa paano respeto at suporta. Kasi si VP Sara lagi nating nadidinig, ayaw niyang tumakbo sa mataas na posisyon. Kahit si Tatay Digong sinasabi niya, ayaw niyang patakbuhin si VP Sara sa mataas na posisyon kasi masakit sa ulo yan. Kaso nga lang lumalabas si VP Sara sa mga survey ng presidential, talagang mataas siya kung sakaling tatakbo siya. Kaso nga lang meron talagang mga alitap-tap sa gilid-gilid na naghahangad ng mataas na posisyon, kaya medyo naaalarma sila kahit survey lang ang nakikita nila at hindi pa nila alam kung tatakbo si VP Sara bilang presidente. So kung ang desisyon ni VP Sara is nagdadalawang isip siya maging presidente, baka mamaya sa 2028 o 2027 magulat kayo. Magdeklara ng tatakbo ng presidente yan. Di ba? Imbis na hindi. Kasi nga dahil sa nangyayari sa kanila. Paano kung labanan kayo niyan? Lalo na nagkahetot-hetot na. Mga Duterte, hindi po deserve to. Yan po mapag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Hindi deserve ng mga Duterte to. Itong ginagawa nyo. Ngayon, tignan nyo, laman na lahat ng mga vlogger nila. Alam na Salo agad Ito kagad ang topic nila lahat. Na-involved dyan. Alam nyo kung ano yung involvement? Tanga na lang po talaga yung mga tao kung maniniwala sa kanila. No? Ang tanga-tanga na lang ng mga tao. Alam niyo po ba yun? Presidente ng Pilipinas pupunta. Ito po kukuha ng baril kay Buloy. Presidente ng Pilipinas. Ang tingin niyo ba sa mga Pilipino? Tanga? Taga-supply siya ng baril ng presidente. Halos hindi ko masabi yung gusto kong sabihin. Sir Badong, tapos yung iba pa, dalawa po atake nila Nilabas nila pareho ngayon. Yung una yan sa Senado. Pilit na pilit no? Alam niyo yung kwento? Kay Buloy, inapi kami, eto mga tao umapi sa amin, sinexual harass kami ay ginutom, lahat. Di ikaw naman na parang alanganin ka kung maniniwala ka, mukhang kasi umiiyak-iyak pa Alam niyo po sa ginagawa niyo, mas lalo ano na rin yung issue na lumalabas kay Buloy ngayon, no? Halos parang lahat ng mga kumukonekta sa mga Duterte is lahat sila nagsasuffer ng ganyan. Naging credible yung inyong mga witness, no? Imagine niyo yan din, sinabi na rin pati sa House of Representative. Baka mas malupit diyan sa House of Representative. Alam niyo, grabe. Ngayon lahat ng topic ng mga tukmol na halos hindi ko kung anong uri ng mga tao to. Ang mga kadil natin hindi grabe. Wala po akong masabi. Grabe kayo. Maniniwala kayo? Presidente ng Pilipinas pupunta kay Buloy para manghingi ng baril? Presidente ng Pilipinas, pinakamakapangyarihang tao. Lakas pala ni Kibuloy, no? Tutuusin kung totoo yun, no? Alam nyo, hindi na ako magtataka Ginawa pang ganrana si Kibuloy. No? Hindi na ako magtataka. Ay, si Hontivirus lang po bang sa tingin yung utak niyan? Grabe naman kayo. Sa tingin nyo, kaya ni Hontivirus isipin yan? Alam niyo po, hindi po ako magtataka.
Baka sa susunod na hearing, ngayon, barilan nilalabas kay Kibuloy, di ba? Sa susunod na hearing yan, droga na. O bilyon-bilyon sa Lapina, yung binabaon doon sa Kingdom. Kung ano man yung tawag doon sa lugar ni Kibuloy. Hindi ako magtataka kung gano'n na mapunta yung usapan. Yun lang. Di ko, walang sense. Alam niyo po ba yun? Walang sense yung akusahan mo yung Pangulo ng Pilipinas na nanghihingi ng baril o kung ano man. Hindi ko po maintindihan kung, alam niyo yun, yung singit na singit. Nakuha niyo po ba yung, alam mong isiningit lang. Binubugbog po kami, isinexual harass po ako, hindi po ako pinakakain ng 7 araw, gusto ko na magsumbong sa pamilya ko. Tapos nakita ko rin nga po pala si Duterte, nag-ano po ng baril. Grabe ka, Kibuloy, talagang hindi. Ganyan talaga ang nangyayari ngayon eh. Yan ang papasok din sa kaisipan na syempre, si Kibuloy naman, alam naman natin na sinusuporta niya talaga si FPRRD. Di ba? Yun nandoon na suporta niya. So, parang ang naiisip ngayon is kung sino yung mga sumusuporta talaga kay FPRRD is kinakargahan. Ibig sabihin na kinakargahan, no, na napag-iinitan sila, no, nawawala, ganyan, pinag-iinitan, gano'n. Yun na yun! Yun na yun. Miski sa kwento niya, walang, alam niyo yun, miski sa kwento niya, walang katuturan yung bigla, si President Duterte nga po pala. Parang, afterthought, matapos mo kami bugbugin. Ay, nakita ko nga po pala si, habang may latay-latay ako sa Wetmax, habang pinasukan ako ng kung ano man dito. Nako, wag niyong susubukan yan si Kibuloy. Aba, baka kaya niyang pahintuin ng traffic sa EDSA. Tandaan niyo yan, ha? Depis tayo kay Kibuloy, no? Isa din ako sa bumibilib sa SMNI. Alam naman natin siya may hawak niyan, di ba? Ng SMNI. Correct me if I'm wrong, mga katunay. Kasi ako nanonood ako niyan eh. Gusto ko yung mga balita nila is totoo. 'Di ba? Talagang wala silang kinikilingan. Doon ako nakapanood na talagang walang kinikiling, talagang babanatan ka. Kung corrupt ka talaga. 'Di ba? Kung maganda yung ginagawa mo, binabalita nila. Hindi katulad kasi sa iba na kung sino lang yung iwas pusoy sila, ganun eh. Nakita ko po si Duterte at si Sara Duterte, may mga baril po silang dala. Presidente ng Pilipinas, pagbababain mo ng baril. Diyos ko naman. Ano naman logic nun? Alam niyo ba yung ibig sabihin ng presidente ng Pilipinas? Kung ilan ang alalay ng presidente ng Pilipinas? Dami. Kala mo kung magkwentuhan, pumunta rito, kumuha ng baril eh. Sinisira ninyo yung sarili nyong witness, di ba? Paano pa maniniwala? Maaring yung iba sa sinasabi niya, totoo. Pero hindi po ako maniniwala. Si Inday Sara, pupunta ron sa lugar ni Kibuloy para humingi ng baril. At ang malupit, yung presidente ng Pilipinas. Presidente! Imagine nyo, presidente. Dami palang baril ni Kibuloy pag ganun. Oh. hindi ko talaga ma-reconcile sa utak ko eh. Parang ang nakakagalit, yung ginagawa niyong bobo yung mga Pilipino. Okay na, 'di ba? Okay naman yun, yung parang yung inano nila diyan dati, yung si Senyor Aguila, 'di ba? Parang sige, di patunayan niyo sa korte na lang yan. Pero napakahirap po noon na walang kaabog-abog. Biglang kumuha ng baril kay Kibuloy yung presidente at yung mayor ng Davao. Grabe, hindi ko alam kung sino ang tauhan ng presidente ng Pilipinas. Lahat. Bakit naman kukuha ng baril yun, Mario Jose? Presidente yan. Sinasabi nga ni Sir Badong, napakaraming bodyguard niyan. Bakit si Duterte pa mismo? Kaya nga parang ginagawa niyong no? Ganun sa Kibuloy niya. Ano ba yan? Hey, yung mga mabali, yung mga nyo naman, no? Parang malayo sa katotohanan yung mga bintang kasi nila. Hindi ko naman sa pinagtatanggol si Kibuloy, Kasi parang ako hindi ako naniniwala sa gano'n na si Duterte kukuha ng baril sa kay Kibuloy. Mario Joseph naman, oo. Lahat tauhan ng presidente ng Pilipinas. Kukuha ka. Ay, nako. Alam nyo, nung pinakikinggan ko yun, nawala lahat ng yung credibilidad ng witness, no? Biglang nawala sa akin. Kasi hindi ko po ma-imagine na ang pinakamakapangyarihan tao at hindi po simpleng tao si Pangulong Duterte. Ibang uri po siya. Hay nako. Parang nakakasama ng loob na dito lang po mapupunta. Abangan nyo po. Sa susunod po yan. May witness po dyan na droga na yung nilalabas.
Baka sabihin niya, birin nyo ha, hardinero o kung ano man ang tawag. Hardinero, di ba? O yung basta siya yung nag-ayos ng mga hardin. Di ko alam ang tawag doon eh. Baka guard. Napaka-close naman sa mga hardinero. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Ang close naman ni Kibuloy at ni Pangulong Duterte sa hardinero. Sa harap ng hardinero, ano yung binuksan nila yung baril? Ano, teka po na, Mr. President, saglit lang. Sila doon sa titignan harap ko muna doon. laman ng baril nyo. Ano yung ibababa nyo sa, sa Davao City? Teka muna. Titignan ko muna kung ano laman yan. Baril pala to, Mr. President. Dinaig pa yung bodyguard no? Kalimitan kasi sa ganyan, kahit nga yung mga bodyguard O kapag mayroong confidential na pag-uusapan yung mga amo nila, medyo hindi nila sinasama pag sa loob na talaga sila, nagtatransaksyon. O conforme na lang sa'yo kung mala Severino ka. Di ba? Sa Batang Quiapo na lagi sinasama ni Christopher. Talagang pinagkakatiwalaan mo siya. Pero kung hardinero na gano'n nga sinasabi ni Sir Badong, is makakakita ng gano'n, ay, imposible. Di ba? Imposible yun. Talaga? Ipapakita mo sa hardinero na meron kayong transaksyon na baril? Hindi po ako magtataka, no? Sa susunod niyan, no? Diyan po nagbabalot ng fentanyl. Diyan po tumitira si Pangulong Duterte ng fentanyl sa... Hindi na ako magtataka kahit na ano... Baka sabihin nila, nagse-session pa yung dalawa. Ayun na. Mamaya, doon na makarating yun. Tunod mas malala pa. Ay, sako-sako pong pera yung binababa ni Duterte. Siya mismo nagbubuhat. Kulang na lang sabihin na siya mismo nagbuhat eh. Hindi ko ma-imagine, no? Ganun na kalala, masiraan nyo lang. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan din natin ang video nyon na nagmula kay Sir Badong Arrateles. Ayan mga katunay ha, talagang kung ano-ano yung mga issue na lumalabas ngayon. Talagang intriga to the max na parang showbiz na talaga yung nangyayari. Masyado na nilang gustong parang maipit ang mga Duterte, masira ang mga Marcos, ganun na nangyayari ngayon. Ang gulo-gulo. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.